Sa nakaraang episode, iniwan namin kayo sa hardin kung saan natagpuan si Daphne. Ang hardin na dapat may buhay, pero naging tahanan ng katahimikan. At ngayong bumalik kayo, tanungin ko lang, handa na ba kayong makinig? Hindi lang ng kwento, kundi ng katotohanang matagal nang hindi naririnig. Trigger warning lang po. May mabigat at totoong bahagi ang episode na ito. Pero kung andito ka pa rin, tara ka-TCM. Ako si Cassie. At ako naman si Brian. At ito ang Kahon ng Misteryo, mga lihim sa ibayong dagat. Matapos ang pagkakatuklas kay Daphne noong Disyembre 31, 2024, may napansin ang mga investigador. Isang taong biglang nag-iba ang kilos, tahimik, iwas ang tingin, na para bang may tinatago. Isang taong matagal nang kasama sa compound ng employer ni Daphne. Isang Kuwaiti na may criminal record, ayon mismo sa DMW at GMA News. Tahimik siyang nagbago. Biglang hindi mapakali, hindi makatingin ng direkta, at mismong kapatid niya ang nag-report sa mga otoridad. At mas mabigat pa, inamin ng pangunahing suspect na siya ang naglibing kay Daphne. Sinabi niyang nahulog daw ito, pero hindi ito tinanggap ng Kuwait Police. Ayon sa forensic exam, malinaw na hindi ito aksidente, kundi may foul play na naganap. Sir, we found her inside your compound. You were here. Start talking. I didn't mean. She fell. You buried her. Why? I was scared. At iyon, ang unang bitak ng katahimikan. Hindi aksidente, hindi pagkawala, may gumawa, may nagtago. At iyon, ang unang hakbang papunta sa hustisya. Natagpuan si Daphne sa isang bahagi ng desyerto. Hindi kalayuan sa mismong compound kung saan siya nagtatrabaho. Inilibing, tinakpan, at parang planong ilayo ang katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy sa mas masakit na bahagi ng kwento, may mahalaga kaming paalala. Sa bawat kumusta, may nakatagong miss na kita. Kamusta? At sa likod ng okay lang ako, may bigat at pangamba. Lalo na para sa mga kababayan nating nasa malayo. Pero hindi kailangang sarilinin ng lahat. May handang makinig. Kami sa Ugnayan PH. Ligtas, maaasahan at laging bukas saan ka man sa mundo. Bisitahin ang www.ugnayanph.org. Ugnayan PH, dahil hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Hanggang sa dulo ng mundo. Ito po ay mula sa Ugnayan PH, isang serbisyong nagbibigay ng counseling at emergency support para sa mga kababayan nating OFW. Kung may kakilala kang nangangailangan na makakausap, may mga taong handang tumulong anumang oras. Sige, huminga tayo. Balikan natin si Daphne at ang pamilyang naghihintay ng sagot.
Habang lumilinaw ang kaso sa Kuwait, sa Misamis Oriental, sa mismong pinanggalingan ni Daphne, may pamilyang pilit bumubuo muli ng lakas. Oktubre 2024, siya ay nai-report na nawawala. Sa ika-31 ng Desyembre 2024, siya ay natagpuan. Anak! Naanakan na rin pero tili na di ka matungong. Nga naman Daphne! Ma, ginasulbad na sa mga otoridad. Hapit pa. Makuha na nato ang hustisya. Diligid ko katuo. Diligid ko katuo nga sa layuta pamawalang iya kinabuhi. Ito ang sakit ng walang tunog. Pero, ramdam mo hanggang buto. At bilang mga TCM students, hindi lang tayo tagapakinig. Tayo ang boses ng mga taong hindi na makapagsalita. At sa pagsapit ng 2025, mabilis ang takbo ng kaso. May pag-amin, may ebidensya, at sa Kuwait court proceedings ay may hatol. Ayon sa Philstar, DMW, at iba pang ulat, hindi lang iisang tao ang nasasangkot. 4 ang nahatulan. Ang pangunahing suspect, isang Kuwaiti na may criminal record, at ang 3 accessories na may mas maagang parusa. Oktubre 2025, inilabas ang sentensya. 14 na taong pagkakakulong ang pangunahing suspect. Mas maagang parusa naman ang ipinataw sa 3 kasabwat. At kailangan naming sabihin ng derechahan. Hindi kailanman ibinunyag ng Kuwait Police ang mga pangalan ng suspect at bilang true crime storytellers, obligasyon naming respetuhin iyon. Based on evidence and admission, the court finds the accused guilty. Nahatulan ka ng 14 na taong pagkakakulong. I understand. Hindi man ito maibabalik si Daphne, pero minsan, ang unang guilty ang simula ng paghilo. Lagi nating naririnig mula sa mga OFW. Para sa pamilya, para sa mga bata, At para sa pangarap, Konting tiis lang at sakripisyo. at ang kwento ni Daphne ay paalala na kahit ang pinakamalakas na ngiti, kayang magtago ng pinakamalalim na pagod. Isang tanong ang paulit-ulit. Ano ang motibo? Bakit nagawa ito? Pero, at kailangan nating maging tapat dito. Hindi kailanman isinapubliko ng Kuwait Police ang motibo. Hindi nila ibinahagi sa DMW, hindi rin lumabas sa anumang verified news outlet. Isang puwang sa kwento at isang tanong na hanggang ngayon walang sagot. Para ni sa akong pamilya o para makauli ko. Nang nabasa namin to, tumigil kami ni Cassie. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangarap na hindi na natupad. At bilang mga communicator, hindi man natin hawak ang kapalaran, pero hawak natin ang kwento.
At responsibilidad natin hindi hayaang maputol ang mga boses ng katulad ni Daphne. Kay Daphne, salamat. Hindi man ito ang kapalaran na nararapat para sa iyo. Narito kami para itama ang katahimikan. At sa iyo na nakikinig, kung may OFW kang kakilala, pakinggan mo sila kahit mahina ang boses dahil minsan ang Okay lang ko. ay ang sigaw na dapat nating marinig. Ako si Cassie At ako si Brian. at ito ang Kahon ng Misteryo. Bawat kahon may kwento. Hindi lahat masaya ang dulo.